Ayan po at lumipas nga po kahapon yung Mother's Day. Ika nga at sana yung mga bata or mga anak, sana kahit papaano ay naiparamdam ninyo dito sa inyong mga nanay na mahal ninyo siya, mahal ninyo ang inyong mga nanay. Ayan. At umaasa ako na kayong mga anak ay maramdaman naman nyo yung kung papaano nila kayo minahal at pinalaki ng inyong mga magulang. Kaya nga po sana may nakagawa doon sa yung bang tipong may inabot ka tapos niyakap mo tapos binulungan mo yung nanay mo na, nanay, mama, mahal na mahal po kita. Sana may nakagawa noon. Dahil kung may nakagawa noon, magmula sa oras na yon, kahapon, mararamdaman mo lang napakagaan ng buhay mo. So anyway, at ayoko na munang itapik dahil nga emotional ako pagdating sa mga nanay at tatay dahil nga sabi ko nga po sa inyo, yung pong kagustuhan kong magpayaman dati na hanggang ngayon naman na hindi ako yung mayaman at hampas lupa at patay gutom pa rin ako, na sabi ko uuwi ako para iparamdam at ipakain sa kanila yung mga gusto nilang kainin na hindi nila nakain noong panahon na nandoon kami sa kahirapan, na hanggang sa namatay na nga sila ay hirap na hirap pa rin sa buhay. At yun nga po yung sinabi ko, umuwi ako, pero nung nadatnan ko nga po ron ay nanay at tatay ko ay patay na pala. Kaya pagdating po dyan ay emotional po talaga ako. Kaya anyway, doon muna yung isip po muna natin doon sa nakakagalit muna ng kaunti dahil nga sabi ko nga po ay emotional ako pagdating sa ganito. Anyway, doon po sa problema nitong Kalingap, dito nga kina Bal Santos Matubang na ito, kina Kalingap Rab na ito, na ito pong pinatulpo nga itong founder ng Kalingap, na kung saan ay sinasabi ko po ito, nagagalit po ako rito kay Bal Santos Matubang doon sa partikular na mayroon pong live yan dati na ang sinasabi po niya ay kulto itong KOJC. Kaya po doon lang po ako nagagalit sa kanya. Kaya sinabihan ko pa nga gunggong yan at hindi nag-aral. Dahil nga po yung pagkakasabi niya na kulto raw itong KOJC, doon lang po sa particular galit ako. Pero dito po sa mga ginagawa ng pagtulong, hindi po ako nagagalit dyan. Bago sabi ko nga ay tagahanga din ako niyan. Hanggang sa nalipat dito sa anak niya, dito nga kay Kalingap Rab. Ngayon, kasi mayroong vlog, mayroong live itong si Kalingap Rab na sumausaw itong si Erica. Itong Erica na ito po yung sponsor nila. Ay hindi, yung beneficiaries nila na matapos palamunin. Ito pong Erica na ito, para malaman lang po ninyo, ang tulugan po niyan, doon po yan sa katabi po niya ang baboy. Baboy po ang katabi niyan sa pagtulog. Ganyan po. Tapos tinulungan, lahat-lahat tinulungan hanggang sa naiangat yung buhay. Lahat binigyan, pati yung lulo niya binigyan ng bangka ng Kalingap para panghanap buhay. Lahat yan, milyones po ang naitulong diyan. Ngayon, hanggang sa pababahayan na yan. At yun nga may donor, may sponsor na nagbigay ng kalahating milyon nga yan, na yun si John A. At yan po ay binigay na niya kay Kalingap Rab. Ngayon, sa hindi malamang kadahilanan, pero isa lang ang alam ko. Ang dahilan lang po dyan ay yung sinabi ni John A. na kumalas ka na dyan, ako ang magpapatayo ng bahay mo at lahat ibibigay ko sa iyo.
Yun lang yun. Siyempre, magbibigay ba ang isang tao na walang kapalit? Natural ang kapalit noon, yung singit. Kaya tingnan nyo ngayon, kung anong itsura nitong Erikang Burikat na ito, lusyang na. Hindi na yan. Baka makikita nyo, ultimong ilong nito ay, busalsal na. Yan. Okay. Ipinaangat ng kalingap yan. From day 1 hanggang sa umayaw yan, sinubaybayan ko yan. Maging itong kay Beyonce na ito, pero mamaya na kay Beyonce. At ipapakita ko rin yan, yung tatay niyang inutil. Buhay nila yan, hindi nga na nga sila lumalamon. Yan, tapos ngayon, nag-post itong Erika na ito ng kung ano-ano na mga kayo lang ang kumikita, yung mga ganun ba? Anong pakialam mo doon kung kumikita? Ang importante doon, iblinag kayo, bumayag kayong i-vlog, pagkatapos yun, sobra-sobra pang binigay sa inyo ng kalingap. Hanggang sa napayaman kayo. Pagkatapos yung bigla na lang umalis. Okay. Wala na. Bigla na lang umalis yan. Wala kayong narinig kay Kalingap Rab. Wala. Kung inaantay ko nga, murahin yan pero hindi nangyari yun dahil talagang mabait itong batang itong si Kalingap Rab na ito Anyway, wala na yan. Tapos ngayon nakikisawsaw ka. Naburikat ka. Ang buhay mo, panoorin mo itong ipapanood ko sa iyo. Ito yung buhay ni Erika na hindi lamang hampas lupa, kain ibak baboy pa ito. Nilalamon ito yung ibak ng baboy. Doon natutulog yan sa katabi ng baboy ito. Kaya yabang lang nitong mga putang na to. Ito na, Pakita ko na sa inyo, Ayan. Sa bahay na ito, yan. natirang babae na nagngangalang Erika. Ayan kulungan ng baboy, Siya sa kanyang pag-aaral para mamasukan bilang isang kasambahay at para na rin makatulong sa kanyang pamilya. Sumasali din siya sa mga modeling contest para lang kumita at may pangtustos sa pang-araw-araw. May talento rin siya sa pagkanta at hinandugan pa nga tayo ng isang awitin. Yung kulungan ng baboy, diyan natutulog yan. At nasaan ba ito ang pangalan? Yan ba ang busis niyan? Panoorin ang kabuuang kwento at huwag kalimutan mag-like. Yan Gusto ko ipakita sa inyo kung anong buhay ng hayop na yan. Na kumakain ng ibak ng baboy yan. Ayan, hello mga kalingap. Yan Welcome back po sa ating YouTube channel. This is Kalingap Rob. And pasubscribe na rin po ng ama ng Kalingap. Walang iba po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. So ngayon mga Kalingap, dito tayo ngayon sa Yung bahay nila, tingnan mo. ni Roel of Malalag. Alamin po natin yung kanilang kalagayan. Yan Kung paano po tayo makakatulong. So tara mga Kalingap, samahan niyo po kami. Let's go. This is the one underwear every man needs right now. Ever since my husband started wearing it, he's got way more energy. Tao po. Yan. Grabe bro. Yan ang bahay. Uy, diyan pala si... Hello. Yan tingnan nyo. Katabi niyan ang baboy matulog. Erika, magandang araw. So ayun mga Kalingap, grabe po pala ng bahay nila. Ano po ata ito? Ang tawag doon bro? Kulungan ng baboy. Kulungan ng baboy. Meron pang maliit na baboy. Tama bro sa maliit na baboy. Biig. Sarila ko. Yan. May big pa po. And ayan, dito si Erika. Yan. Hello Erika. Good, magandang hapon. Dito na lang ako makapwesto. Erika, dito kami ngayon kasi inilapit ka sa amin ni Roel of Malalag. Siyempre, para ikaw ay matulungan din namin. Sabot na kami makakaya. Anong complete name mo, Erika? Erika May Pansop. Soreta po. Soreta? Opo. Ayan, Erika, ako si Kalingap Rab. Pinsan ko si Dodong Roel. And yun, nilapit ka nga sa amin and kailangan mo rin daw ng tulong. Kumusta naman kay Erika dito? Ano po?
Okay lang naman po. Minsan po, Kumakain ng tayo ng baboy. Yun, sabihin mo. Nag-aaral ka ba ngayon, Erica? Pangalan to. nag-stop po. Oh, stop na. Aral po. Bakit ka nag-stop? Nagtrabaho po ako sa Manila. Oh, nagpakatulong. 2020 po. Anong trabaho? Na ano po, nagkasambayad po ako. Nagkasambahay ka? Opo, sa Manila po. Sayang naman yung pag-aaral. Bakit kayo nag-stop? Walang pang tuition, gano'n. Kasi po, ang dami ko na. Ang dami nyo. Tatlo din Kaya po. kaya na Magtrabaho po. magtrabaho na lang. Para po Tapos pinag-aaral po yan. In-enroll yan Mag-aaral. ni Kalinga Prab para makapag-aral yung burikat na yan. makakuha po ng magandang trabaho po pagkatapos po ng pag-aaral. Tsaka po, yun din po yung sabi po nila Kuya Roy po ng Mag-aaral ka. Ilang taon ka na ba, Erica? ano po, mag-20 na po ako sa August. Anong year ka nung natigil yung pag-aaral? Ano po, grade 11. Grade 11? Opo. Mag-grade Sayang 11. naman. Ano yung may tutulong ng kalingap sa inyo? Gusto ko po sana, ano po, na matulungan po sila, lola po. Tsaka kami rin po, kasi tatlo na lang po kami nila mama po. Gusto po namin magka-sarili po na maayos Maayos po. na bahay. Opo. Ibig sabihin, dito kayo nakatira. Oh, yan. Tsaka hindi rin po sa amin kasi itong lupa. Oh, yan. Tingnan mo yung higaan niya sa baboy, oh. Kural ng baboy. Bantay lang po sa kanya. Ibig sabihin, dito ka, natutulog ka rin dito. Oh. Po dito po. Minsan po pag umulan. Yan, oh, tingnan nyo. Sa kabila. Kasi po tumutulog din pa dyan sa tahan. Marami, di ba kayo natatakot kasi medyo open siya, di siya secure. Natatakot din po kasi po wala pong Pero pwede pong pasok. sanay na lang. Sanay. Opo, nasanay. Asan yung magulang mo, Erica? Bakit hindi ka nila napag-aral? Si mama po, nagtrabaho po siya nung Sige, dito po ako. Wala po Mauubos ang oras natin dito eh. Nandun po kami nung dati nakatira po Ayan. sa Inampakan. Tapos po, lumipat Pangilang po kami tungo ito? dito. Tapos si Pap, Mauubos ang oras natin dyan. Ngayon, yan. Katabi niyang matulog, yang baboy. At ang nilalamon nito, yung tae ng baboy dahil hindi lang nga nakapag-aral, pinag-aral ni Rab yan. Pinag-aral ni Rab. Tapos ngayon, kung ano-anong sausaw niya, nung umalis itong gagang ito, hindi man lang nagsabi kay Rab, basta umalis, kasi nga, inupira na, noon June A, na siya na lang magpabahay yung June A na yun. Samantalang naka-schedule na sana yan ng pabahay. At ang napakagakon po sana, napakalaki sana, may garage pa yung plinano na po. At kumuha sila ng architect para gumawa sana ng bahay niyan. Pero dahil nga inupiran nitong si John A, na siya na lang ang magpagawa ng bahay, ayun, bigla na lang umalis. Pero wala siyang narinig dito kay Kalinga Prab na kung ano pa. Basta ang sinabi lang, sige, kung yan ang gusto mo, hindi ka na magpa-vlog. Kaya ito makita nyo, talagang ang, kung baga sa kwan yan, sa materialis purtis pa. Pero panoorin nyo ngayon, yung mga reels niya, losyang na, ang tawag dito, bagsak na, pati yung ilong niya, makikita mo na talagang binarurot ng binarurot. Ito, madako naman tayo dito sa putang inang pamilya nitong Biansi na ito, na inutil, na tamad. Itong bullshit na ito, saan ba itong hayop na ito? Labandira. Sige, ipapanood ko lang sa inyo. Tapos ngayon, nagawang ipatulpo itong si Bala Santos Matubang. Hindi ako natutuwa doon. Kahit na sinabi ko, asar ako dito kay Bala Santos Matubang dahil doon sa particular na sinabi niyang kulto ang QOGC, doon lang. Pero dito ngayon, sa ginawa nitong Biansi na ito, na pinatulpo itong nag-angat ng buhay ninyo, kasama itong anak niya, hindi man si Bala Santos,
yung anak niya ang nag-angat ng buhay ninyo sa magmula doon sa buhay ninyo na hindi na nga kayo lumalamon at utang pa kayo ng utang sa tindahan ng mga utang ng ina ninyo na wala kayong utang na loob ng mga wala kayong utang ng ina ninyo. Ito. Ito ba yun? Sige, tingnan muna natin. Ayan na. Tingnan nyo. Yan ang bahay nila. Walang pintuan. Walang pinto. Yan, tingnan nyo. Kaya yabang itong nanay niyang burikat at saka yung tatay niyang tamad. Tika, i-fast-forward natin. Ano po? Yan. Nung pumapasok po kami ng kapatid ko, pag umaga po na ano po, maaga lang po ang gising namin, tapos pumapasok po kami ng mga 6 po, papunta po ng Pambuhanti po. Tapos paghapon po, naglalakad na po kami pa uwi ng kapatid. Ang bahay po namin, ano po, medyo butas-butas na rin po. Hindi medyo. Hindi bahay yan. Ano na rin po Mas maganda pa yung bahay ng aso ko dyan. Ako po ay grade 11 na po. Bahay ba yan? Gusto po sanang ano po, tulungan po sila mama. Sino mama mo? Opo. Bakit? Kasi po si Papa po hindi po nakakapagtrabaho. Inutil! May ano din po, diferensya po si Papa, hindi po siya natagad sa trabaho at yung paa niya po. Kasi nga, tamad, inutil. Opo, parang ganun po. Inutil. Buisit yung tatay, tapos nagbamayabang yung tatay mo, hayop na yan. Salamat nga po kay Doc Lab at nilapit po ako sa inyo. And anong klaseng pamilya ang meron kayo? Simple lang po. Simple buhay lang po. Si mama po, nakikilabada po. Labandira. Nakikilabada lang po si mama pag wala po kaming ano. Walang-wala po talaga kami. Tapos Tapos hindi nagyayabang. naman po nakikilabada na punta po silang bundok. Kung ano man po na hingi po silang tulong sa ano po sa tita ko. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. So grabe pala ng hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito. Ayan. Kahit mahirap ang buhay, ano yung gusto mong marating sa buhay mo? Kahit ganun na pagsubok na pinagdadaanan mo. Gusto ko Ano lang yung pangarap mo? po. Gusto Ano ko, yung pangarap mo? gusto ko pong ano po maging flight attendant. Flight attendant? Oo. Pinakapangarap mo talaga? Wow. Para po ano. Pag naging flight attendant na po ako naman po yung tutulong kila mama. Kina mama mo. Opo. Ano yung mga dinanas yung ano dito, Beyonce? Yung mga pagsubok? Marami na po. Marami na. Gaya, Halos sanay ka na sa mga pagsubok dito sa bahay niyo. Opo. Maraming hirap na andito. Pinagdaanan niyo. Opo. Anong pinagkukunan mo na lang ng lakas, Beyonce? Bakit ka pumapasok ng 2 oras? Sila mama din po. Sila mama niyo. Gusto ko din po silang iyan po sa hirap. Iyahon sa hirap. Lahat ng ito ginagawa mo para sa iyong magulang, Opo. sa iyong pamilya. Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyonce? Gusto ko po sila ilay dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Marami din po natulong sa akin si Doc Lab. Yung mga ano po. Salamat po. Let me be the one to break it. Parto. Yan, parto. Bakit pwede ba may kwento sa amin kung bakit ka naluluha, Beyonce? Tabing dagat ang bahay nila. Ano po simula po kasi nung bata pa po. Ako
Pero po lagi yung inuutosan po na mangutang po sa tindahan. Oh, lagi siyang inuutosan mangutang sa tindahan. Bata ka pa. Opo. Tapos ngayon po, nandiyan na po tayo. Hindi na po ako na, Oh. Hindi ka na Dr. Lep, dali mo na dito yung sorpresa natin. Yun. Sige. Hayaan natin yan at kayo na lang ang magtuloy sa inyong imahinasyon. Total ito po tayo. total na ipakita ko naman na sa inyo. Ituloy nyo lang po sa pamamagitan ng inyong imahinasyon kung ano ang kakanyan. Ngayon, balikan niyo, ikaw Erica at ikaw Beyonce, balikan ninyo yung inyong mga video. Baka para kahit papaano tablan kayo ng kahihiyan diyan sa ginawa ni Rab sa inyo. Ginawa ng kalingap sa inyo. Balikan ninyo. Yun lang sa akin. Tatay mo, Beyonce, nanay mo, napakayabang. Imaginin mo, kung ano-ano ng mga i-comment. Nung nag-comment ito, si nanay nitong Beyonce na ito na mayabang na total na bandira itong hayop na to, hindi na kumakain ng mga hayop na ito, mga patay gutom na mga basura na nga itong mga ito. Pasensya na po kayo, ganito katalas ako magsalita. Dahil gusto kong iparamdam sa inyo yung mga kahayupan ninyo at mga wala kayong utang na loob ng mga buwakan ng inyo. Kaya ganito ako magsalita. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko kailanman na-meet yung Bal Santos Matubang na yan. Hindi ko rin kailanman na-meet or nakita man lang kahit anino itong si Rab. Pero, ang sa akin dito, ibinabase ko at tinitimbang ko. Dahil ang sinasabi ko rito, ang naging ugat daw niyan, yung dinalang araw sa liblib na lugar, itong si, Beyonce na ito. Pero ang alam ko, nag-uusap na yan sila, napanood ko yung pag-uusap nila eh. At nag-ayusan na sila. Tapos kung ano-ano nga mga kinument itong nanay ni Beyonce na patay gutom na ito. Ngayon nga tumaba na yan eh. Parang butanding na yan ngayon. Paano nakakakain na ng tama, nakakakain na ng kanin. Hindi kagaya dati na ang kinakain yan yung mga balat ng talaba. Kasi diyan sila sa tabing dagat. Kaya hindi nyo sabihin sa akin na kumakampi ako dito kay Bal Santos Matubang at kay Rab. Kinukan ko lang yung ginawa ninyong nakahayupan. Dinidiscuss ko lang dito. Nakakagalit lang. Ngayon, ang tanong, ako ba ay 100% na ibiblame ko itong si Beyonce? Hindi po. Hindi po ganon. Ang biniblame ko po rito, itong nanay niya, itong tatay niya na tanga, na inutil, at itong si Dr. Lab na ito, na addict. Kita ko, nakita ko yung live niyan. Dahil siya raw ang founder ng Team Guapa, nag-advertisement na siya. Na ipinapakita na yung simbahan daw, ewan ko kung anong simbahan na yon, na yun daw ang first na magiging project ng Team Guapa at nananawagan na sa sponsor. Tingnan nyo ito. Napakaliwanag po na budol yan. Napakaliwanag na scam yan. Napakaliwanag yan. Kayong mga sponsor, kagaya nan, simbahan, yung magiging project nitong si Dr. Lab na ito na Team Guapa kuno, nagsarili, wala ring utang na loob dito sa mga matubang, na isa ring demonyo ito. Tapos ngayon, nananawagan sa mga sponsor na yun daw ang first project ng Team Guapa, yung simbahan.
Kayong mga sponsor, mga tanga na lang kayo kung magpapaniwala kayo dito sa adik na Dr. Love na ito. Baka mamaya, yung ibibigay ninyong sponsorship dito sa simbahan kuno na ito, baka yan ay pangbili lang niya ng shabu. Unang-una, mga ganitong klaseng mga adik na wala talaga akong katiwatiwala dito sa mga adik na mga pan. Wala akong katiwatiwala. Kagaya nitong ito. Itong pari na adik na ito. Pari, kayong mga Katoliko. Nag-aabuloy kayo? Diyan sa simbahan ninyo? Tapos yung pari ninyo, adik? Imaginin mo, saan mapupunta yung abuloy ninyo? Pambili ng shabu. Ngayon, kayo ang mag-isip. Kung talagang Dr. Love na ito, kung talagang gusto niyang tumulong, di sarili niya, yung kita niya, diyan sa pag-YouTube niya, yun ang panggastos niya. Huwag na huwag kayong magbibigay ng sponsor diyan. Mga sponsor. Pabayaan niyo. Kasi sinimulan niya, yung team guwapa na yan, at magkukan siya ng project na ganyan, hayaan niyo. Tingnan niyo. Itong tatay at nanay ni Kwan na ito, hindi ko na lang na-play kasi mahahaba tayo eh. Inutil yan. Tamad yan. Yang tatay ni Bianchi na yan. Nagsasakit-sakitan lang yan ng tuhod. Gagong yan. Tapos ngayon nakaangat-angat sa buhay, kakalabanin nila yung nagbigay ng magandang buhay sa kanila. Ganon din dito kay Erika na Burikat na ito, na pagkatapos na kaganda-ganda ng katawan niya nung unang binablog yan Rab. Pero ngayon tingnan nyo, losyang. Anong ibig sabihin yan? Wala akong sinasabi dito kung ano pa. Paano bang nagiging losyang yung isang dalaga? Paano bang nagiging losyang yung materialis puertes kuno dati? Ngayon makikita mo pati ilong warat. Tapos ngayon magko-comment ka. Napaka walang utang na loob ninyo. Never ako nagkon dito. Nag-comment lang ako, nag-react lang ako. Ito yung pangalawang reaction ko eh. Doon dati sa napanood ko kay Bal Santos Matubang doon sa KOGC na sinabihan niyang kulto, doon tinapik ko yan. Binakbakan ko yan. At saka ngayon, binakbakan ko rin dahil sinasabi ko, masyado ka kasi madaldal. Pero, ang sinasabi ko po rito, hindi po mawawala yung parte ng paghanga ko rito dahil siya ang nagsimula ng magpabahay sa mga kababayan niya dyan sa Bicol. Yan ang nagsimula. So, ibig sabihin, talagang may pusong pagtulong din yun. Pero, yun pa rin nga, galing pa rin sa sponsor. Yun po yung sinasabi ko. Pero, okay, legal naman po yun eh. Kaya yun po ang ito, siguro, Kalingap Rab, at bibigyan lang kita ng konting advice. Kung mayroon mang sponsor, huwag mong tatanggapin ang sponsor na particular doon sa iisang tao. Halimbawa, di ba? Kaya nga lumaki ang bahay ni Bianchi na yan dahil tumambak dyan yung sponsor ang sinasabi dito sa particular na pabahay ni Bianchi, di ba? Kaya malaki yan eh. Malaki ang bahay ni Bianchi na yan. Ngayon, baguhin mo. Siguro, tatanggap ka lang ng sponsorship kung walang kondisyones. Halimbawa, total alam at recorded yan na talagang may nagpapabahay kayo at doon sa huling nakita ko na nasa 250 plus na yung inyong napabahayan. Kaya nga, talagang proven na yan. Napatunayan na ng buong tao yan na nagpapabahay ka. Ngayon,
Ang pagtanggap ng sponsor, hindi walang particular na kung sino yung tatayuan ng bahay. Total, nagpapabahay kaya. Nagpapabahay ka. Di sabihin mo sa sponsor na ito lahat, tulong lahat ito, walang particular na tao. Basta ito, dito namin kung ito, hindi lang sa isang tao. Kaya nga tuloy, kaya yung mapapansin po ninyo na itong mga ibang mga beneficiaries, may malaki ang bahay, may maliit ang bahay, hindi pare-pareho ang presyo. Kasi nga po, doon po napupunta yung mga sponsor nga pinipili. Kasi dyan po magkakagulo-gulo. Kagaya niyan. Akala nila, hawak na nila. Akala nila, kung nag-i-sponsor sila na ang bida, sila na ang dapat masunod. Hindi po pwedeng kayo ang masunod na sponsor kayo. Kaya nga ako sinasabi ko, never akong tumanggap ng sponsor eh. Kasi, dahil pagka tumanggap ako ng sponsor, parang wala na rin akong kwentang tao. Hindi ako makakapagsalita ng malakas. Kung may sponsor ako dyan, sa mga pinaggagawa ko, sa mga tinutulungan ko, makakapagsalita ba ako ng ganito ng mga malakas ang boses ko? Hindi. Kasi inaalala ko na baka mag-react yung sponsor ko. Yan yun. Yan ako kakaiba. Pero sinasabi ko nga po, wala namang masama, walang illegal do sa ginagawa ng Kalingap Team. Walang masama yan. At lahat ng vlogger, walang vlogger na hindi naghangad ng pera na galing sa sponsor. Okay? At marami dyan na mga vlogger, makikita nyo, yung lumalakad dito sa screen, dyan sa baba, yung GCash number nila. Humihingi talaga sila ng GCash. Lalo na itong si adik na, Dr. Love na yan. May mga ganyan. So, ibig sabihin, magpapa-GCash kayo sa kanila. Ako, sinasabi ko rito sa inyo, magmula 5 years ago na po yata ito, or 4 years ago na itong nag-create ako ng YouTube channel ko. Sabi ko, pag may makita kayo na video ko na naglagay ako ng GCash number na gumagapang dyan sa baba na itong screen ko, pag may naipakita kayong ganon, babayaran ko 10 milyon. Ganon lang yon. Yun ang pagkakaiba namin dito sa mga vlogger na ito. Pero sinasabi ko po, wala pong masama doon. Wala po. At wala kayong walang vlogger na naghangad nang magbablog siya nang hindi niya inaasahan yung kita niya. Lahat yan inaasahan. Pero ako, paulit-ulit kong sinasabi, magmula nung sumahod ang YouTube channel ko, never pa akong nag-withdraw dito sa kinita ng YouTube channel ko. Dahil sinabi ko po ito noon pa, na lahat ng kikitain ko rito, ibibigay ko rin po sa lahat ng mga subscriber ko through, yung raffle. At kung inyo pong kukumputin, yung pinaraffle ko doon sa John Birana Vlogs, yung isang channel ko, kayo ang mag-compute kung magkano na ang naipamigay kong pera. Ganun pa man, hindi ko pa rin binabawasan kahit na sintabos itong nasa YouTube channel ko ng Birana Live Studio TV na ito. Wala. Kasi paulit-ulit naman po yan na sinasabi ko na hindi ko kailangan ang pera kahit mabuhay pa ako ng 1,000 taon pa, hindi na ako mangangailangan ng pera. Dahil alam ko ang pera, wala yan. Kung lang yan. Palamuti lang yan, kumbaga. Hindi ko kailangan ng palamuti. At saka isa pa, pwedeng magbago yan, magkagira lang. Tunaw lahat yung mga pera na yun, wala na silbi yan. Wala na silbi ang mga pera. Magkagira lang.
Iba yung mindset ko. Iba ang gusto kong itago. Dahil sa kahit saan parte ng mundo, expire ang pira, pero yung kamuting hawak ko, kailanman walang expiration. Yun. Kaya kung gusto kong may bibilhin ako, magpapaalam muna ako sa ating Panginoon. Pagka yun ay pinayagan ako, pero hindi naman, sasabihin nyo na naman, paano sumasagot siyang Panginoon? Ganyan yung mga pilosopo eh. Para lang malaman ninyo ganito, ititext ko, Lord, pwede ba akong bumili ng BMW? At aantayin ko yung text mo reply mo. Siyempre, mag-aantay ka. Mamaya tutunog yung cellphone mo. Click! Sabihin ganyan yung cellphone mo. Pag binasa mo, si Panginoon na pala yun, si Lord na pala yun. Okay yun, bumili ka ng BMW, 10 ang bilhin mo. Pero kahit 10 ang sabihin ni Lord sa akin na bilhin kong BMW, isa lang yung binibili ko. Hindi pa para sa akin. Para sa aso ko. At yung Mercedes para sa pusa ko. Ngayon, kung gusto kong sumakay sa BMW or Mercedes, hinihiram ko doon sa aso ko. Pero hindi ako, yun sa tipong lang. Halimbawa, mayroon lang akong gustong pasikatan na chicks. Hihiramin ko, sabihin ko, Tiny, pahiram muna ng BMW mo. Papahiram naman yan. Aw! Sabi ng kaya, siyempre magpapasikat ka, BMW. Pero sa totoo lang po, ang personal na gamit ko lang na kotse, alam niyo kung ano? Hyundai. Yung mumurahin. Yun lang po. Tapos, yung lumang-luma akong L300, pinarestore ko pa ngayon. Yun lang po. Ang sasakyan ko. Simple-simple. Pero pagdating naman dito sa dagat, ay meron akong bangka na dikatig. At saka yung meron din parang nakamotor-motor ako, pero sa dagat, yan ang mga sasakyan ko. Pero, ipinagpapaalam ko yan sa ating Panginoon. Ay sabi ko nga, tinitext ko yan. Ay inuunahan ko agad itong mga bobo na magsasabi agad ng may mga pilosopo paano raw ako nagpapaalam sa Panginoon. Yan agad eh. Kaya inunahan ko na, tinitext ko ang Panginoon. Ganun lang yon. Kagaya ng kasi may magtitext ako, Lord, parang gusto ko kasi yung nakakainggit kasi yung may mga yate. Sabi yung ganyan, baka naman pwedeng bumili ako. Hindi ko pa na-send. Mayroon na agad reply. Hindi ko pa na-pipindot yung send. May reply na agad si Lord. Okay, bumili ka. Kahit ilan ang bilhin mo, kayang-kayang bilhin yan. Bumili lang ako ng isa. Pero, yun nga, nandito lang sa underground river, nakapark lahat yan. Siya nga pala, malapit na po at mayroon lang po akong mga tinatapos na mga gawain. At gusto ko lahat kayong mga subscriber ko ay mag-ipon-ipon at dito kayo. At kung maaari, kung pwede sana, mga 1 buwan kayo rito mag-stay sa akin. At malapit na po yan. At yun na yung sinasabi ko sa inyo. Basta darating po yan. Ayoko munang i-elaborate dito kung ano yung plano ko. Pero gusto ko pong makarating kayo dito sa akin. Pero ang kwan ko yung ngayon, huwag na kayong mag-comment na Papa, wala kaming pamasahe, ganun, wala kaming ganito. Malayo kami, wala kaming pamasahe, at saka ako bedridden na. Huwag na kayong mag-comment ng ganyan. Ako na po ang bahala dyan. Kung ikaw ay bedridden na, mayroon naman tayong helicopter. Yung helicopter ko po, yung, kita nyo, alam nyo ba yung walis ting-ting? May pinapahid lang po ako doon.
lilipad na yun. Yun yung helicopter ko. O, lagyan ng kama yun, pwede kayong higa dyan. Ita-transport na kayo papunta doon sa akin. Kaya huwag na kayo mag-comment ng wala akong pamasahe. Hindi kailangan ng pira. Wala kayong kakailanganin, wala kayong gagastusin sa pagpunta rito sa akin. Antayin nyo lang po yan at gusto kong mag-ipon-ipon na tayo. Para kasi na-excite lang ako. At gusto ko lang kasi, at saka tatandaan ninyo ha, lahat-lahat ng mga binanggit ko dito, tandaan ninyo. Kaya i-review nyo na yung mga nandyan sa video ko at ilista ninyo yung mga gusto nyo makita dito sa akin. Kagaya halimbawa nung ano ba yung kwan? Ano ba yung mga nakita nyo dyan sa akin? Ilista nyo. Yung lagi ko sinasabi na marami nakapila dito ng mga manliligaw ko. Dito makikita nyo ng personal. At makikilala ninyo. At yung mga... Basta, lahat ng nabanggit ko sa lahat ng mga YouTube video ko, ilista ninyo para wala kayong makalimutan. Sabihin nyo sa akin, Sir, nasaan na yung sinasabi mo pala sa amin dito na yung kamuting dilaw mo? Yun ay papaprepare ko, papadala ko rito para makita nyo yung personal. Yun. Talaga, naku, masaya ito. Sabi ko sa inyo. At yun ang gusto kong maging regalo sa lahat ng mga subscriber ko. Yung makarating kayo dito sa akin. At dito wala kayong alalahanin kahit na isama ninyo buong pamilya ninyo, wala po kayong alalahanin. At wala po kahit na kwan. Kaya sinasabi ko rito, kaya magiging feeling safe kayo pag nakarating kayo dito. Yung sinasabi ko dati sa inyo, magkagira man, magka dilubyo man. Kaya gusto ko makarating kayo dito muna. So para mahaba na po tayo ng kadadaldal ko rito, ay yun po. Ano ba? So baka bukas ko na pong i-ship itong topic ko. Dahil gusto ko lang talaga, asar lang talaga ako dito. Kaya tinapik ko muna itong nangyayari dyan sa mga kalingap ngayon. At baka akala nitong mga politikong ito, mga congressman na ito, ay nawala na ako sa focus. Huwag kayong mag-alala, bukas mumurahin ko na kayo mga putang na nyo. Maraming salamat po at doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung gusto nyong gumanda, gusto nyong gumapo, isa lang po ang paraan. Pindot ang subscribe, pindot ang notification bell, all, para gumanda at gumawa po kayo. Kasama na po dyan yung suswertehin na kayo, yayaman pa kayo. In Jesus' name. Sa lahat mga subscriber ko, maraming salamat po. At mahal na mahal ko po kayong lahat.